para kahit lasing sila, kinabukasan, pag na-receive nila yung message ko, maaalala nila. Kasi di ba yung mga lasing, nakakalimutan nila yung mga pinagagawa nila. Hello guys! Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ako po si Lizelle Domdom, ang inyong kasupertendera from Batangas. Wait lang. Ayan guys, ngayon ay Sunday. So, hindi ko alam kung kailan ko ito ma-upload. Ano po, kasi may nakapila akong i-edit. At alam nyo ba, ang hirap bentahan ng mga lasing. Ano po, sino mga naka-experience dyan sa inyo? Ako kasi, minsan nararanasan ko, katulad kanina, may bumibili. Kasi dito, ang mabenta dito mga kasari ay ito, C2 Gin. So, sino sa inyo yung mabenta sa kanila na ginagawang partner ng mga mag-iinom itong vitamins na to? 1:1 ang kanilang pag-partner, isang 4, isang C2 solo na apple. So, ito. Ngayon, ito ay 150 sa akin, ito ay 17 pesos. So, dumating si Suki. Sabi niya, pabiling 4, pabiling C2. Sabi ko, magkano pera mo? 160 daw. Sabi ko, kulang yan. 167 dapat. Paano naging kulang? Nakipag-ano pa sa akin, paano naging kulang? Lasing na guys. Yan nga eh. Diba 17 yan? O 17 nga, di kulang ka ng 7. Diba humaba ng usapan, so hindi ko na ikukwento sa inyo. Ngayon bumalik na naman. Hindi ko binigyan ng C2 kasi kulang, 4 lang yung binigay ko. So bumalik na naman siya. May dala namang pera, pambili naman ng isang C2 at 2 yelo. Nabot niya sa akin, 30 pesos. Sabi niya, oh, 40 pesos na yan ha. Sabi ko, paano naging 40 pesos to? Eh, 30 pesos lang to. So, meron na naman kaming diskusyonan. Diyos ko puro de. Ay, nakakaloka. So, minsan ito guys, pinapartneran nila ito ng tang na juice. Minsan ay Nesty. Minsan tang grapes. Minsan tang dalandan, mga ganun. Minsan ay Nesty apple, lemon, ganun. So, hindi ko alam kung yung mga bet nila, kung bakit nila pinapartneran, siguro para hindi matapang, ano. Pero sa totoo lang guys, ang pinakamalaking benta natin sa alak, di ba? Pinakamalaking markup natin sa alak. So, ano yung mga mabebentang alak dyan sa inyo? So, ito na yung isa sa mabentang alak sa akin, mga kasari. Itong combination ng C2 Gin at saka yung aking Alfonso na ino-order ko sa Lazada. Meron pa nga akong bagong dating, so hindi ko pa siya nabuksan, mga kasari. Ganito yung in-order ko sa Lazada. Sobrang bubble wrap niya. Yung box nito ay naka-bubble wrap din. So, doble-dobleng bubble wrap. So, ito yung nakalagay sa box. Tapos, yung box mismo naka-bubble wrap. So, yan. Sobrang dami ko nang na-order sa Lazada. At meron ulit akong parating kasi kesa, umorder tayo ng mahal, diba? Legit din naman to. Ilang beses na ako nakabili nito. So, sobrang legit niya, mga kasari. Ayan, diba? Legit yan, pero 'di ba yung packaging ngayon ng yung takip niya may kulay blue dito. So yan guys, di ko alam kung bakit naputol yung video ko. Napansin ko lang, wala na pala ako ditong stocks. Ayan, wala na ako Alaska Evaporada, wala na. Tapos Nescafe 25 grams, wala na. Nagtaas yung mga Nescafe Prada, yung mga kape, hindi lang Nescafe. 3 piso agad ang itinalon doon sa presyo natin. Ganon din yung ating Nescafe 25 grams, 3 piso din ang itinalon. Mula sa 25, ginawa akong 28 pesos na. Tapos, yan yung mga gatas ko, mga naka-plastic kasi takaw, kalawang yan. Para iniiwasan ko na rin na kahit konting-konting kalawang, iniiwasan ko malagyan kasi ayaw kong madumihan yung mga products ko. So, nabuksan ko na, ito yung isa sa mabenta sa akin. 310 yung benta ko nito, mga kasari. Ayan, sobrang laki ng kita ko dito kasi yun nga, binibili ko siya sa Lazada. Ang laki ng discount, minsan 640 lang yung tatlo. Mga ganun. Mga less than 700 yung tatlo. So, nabebenta ko siya ng 310 kasi sumasabay ako doon sa presyuhan ng original price. Kasi yung aking voucher doon, pinaghirapan ko doon sa Lazada. Kasi nagpupuyat ako para maggawa ko yung mga mission, yung aking mga tina-target doon na laro para magkaroon ng coins. Pinagpupuyat ako yun, pinaghihirapan ko yun para meron ako discount sa Lazada. Napakatagal ko nang umorder sa Lazada. Bihira na ako or hindi ko na nabibili yan sa mga ibang bilihan. So, kaya bumababa yung order ko sa grocery. Dahil, syempre, pinakamalaking puhunan yung alak, diba? Kaya, yan yung pampalaki natin ng order sa mga grocery. So, yan, ang aking lagayan ng alak nandito. Ayan. Ito, may presyo ako dito para kung sakali iba yung magbenta, meron tayo dyan. Ayan yung mga presyo ko. Kita nyo ba? So, ayan, meron tayong hari. 3 klase yung binibenta kong gin, Ginebra gin. Merong hari, 185. Ang 4 ay 150. Ang bilog ay 80 pesos. So, wala na siya dyang laman na 4. Ang pinakabenta ko ay 4. Yan yung lagayan niya, guys. Tapos, ito yung ibang alak ko. Ayan.
Ito pinakamabenta din yung wala na ako dito, yung mojito, GSM Blue na mojito na 1 liter. Yun naman ang benta ko ay 199. So meron akong isa ditong natira pa. Last ko na to kasi malakas to sa akin, mojito GSM Blue. Naghahanap din ako nito sa Lazada kung may ma-orderan akong mura. Ito 199 pero sobrang bilis niya, 1 liter. Meron siyang maliit na version. Ayan. Aking GSM Blue na 700 ml. Ay, 145 pala. 145, 1 liter, 199. Alfonso, 160 ang 500 ml. 310 yung 1 liter. Ang 700 ml ay 256. Tapos may soju tayo dito. So, yan yung mga bumibili niyan, yung mga kababaihan, yung mga nanay, na hindi kaya yung mga hard na ganyan. So, yan yung binibili nila. Tapos, wala na tayong wala na tayong Maria Clara. Sayang may bumibili ng Maria Clara. Hindi ko alam na ubos na pala kasi hindi ako yung nakapagbenta. Pero kung alam kong ubos na, nakapag-order agad ako ng Maria Clara. So wala na akong stock doon ng 4 kasi dito naka-stock yung 4 ko, guys. Ayun, nag-unboxing nga pala ako. Dito naka-stock, nabuksan ko na. Ang bilis lang yan maubos, mga kasari, yung 4 natin. Meron pa tayo doon sa likod kasi hindi nakasya dito yung magkapatong kasi nandito yung mga soft drinks natin. So yan yung mga tinda kong alak, mga kasari. Kasi iba't ibang lugar, iba't iba yung mabentang alak. May parting Maynila, alam mo, may mga dumadayo ditong taga Maynila. Ang hinahanap nila, Emperador. Pero dito sa amin, hindi mabenta yung Emperador. Hindi nila bet yung lasa ng Emperador. Doon lang talaga sila sa Red Horse, sa Alfonso, at saka sa Gin. Dati nga nung babago ako nagsasari-sari store, alam niyo ang mabenta lambanog, 50 pesos lang, 1 litro na, 'di ba? Malalasing na sila. Mga kalalakihan dito, lagi silang umiinom every other day. Parang na nila, no? Parang addiction na nila. Kahit taasan mo yung alak, alam mo hindi sila nagrereklamo, pero sa bigas hindi mo sila mapabili. Nagdadalawang isip ako kung magtitinda ako ng alak, ng sigarilyo, kasi galit ako sa may bisyo. Pero dahil negosyante tayo, bahala kayo dyan. Magtitinda ako, pero sa totoo lang, ayaw ko talaga ng umiinom. Ang asawa ko kasi magiinom din. Yung mga kuya ko magiinom. So, parang may trauma na ako sa mga nagiinom. Pero, nagtitinda pa rin ako ng alak. Ano ba? Mukhang pera kasi tayo, guys. Mukhang pera kasi ako. So, yan mga kasari. Ayan, na-share ko na sa inyo kung gano yung presyo ng alak dito sa amin. At nag-share lang ako ng experience ko sa mga customer na katulad ng mga lasing. Ayan, kasi feeling ko hindi lang naman dito sa sari-sari store ko nangyayari yung ganun. Siguro sa inyo din, nararanasan nyo. Kasi minsan ako nakikita ang post na minsan nagwawala pa sa harapan ng tindahan nila yung mga lasing, lalo na ako nangungutang. Pero sa akin kasi, bawal ang utang dito sa sari-sari store ko. Pero, may exemption pag ikaw ay good payer talaga. Meron. Katulad kanina, may nangutang sa akin na isang pares ng ganun. Dinadaan ko sa messenger yung paglista. Wala na akong notebook ng listahan, guys. Hindi na ako naglilista. Katulad niyan, nakalagay dito. Ayan, ganyan. Ayan nakalagay. 1 4, 1 sito. Kita nyo ba? Wait lang. 1 4, 1 sito. Yan yung nakalagay. Diyan na dumadaan yung listahan ko para kahit lasing sila, kinabukasan, pag na-receive nila yung message ko, maaalala nila. Kasi di ba yung mga lasing nakakalimutan nila yung mga pinaggagawa nila kinabukasan. So wala silang kawala kasi meron akong CCTV, may chat ako sa kanila. So doon sa message ko sa kanila, nakabase ako kung anong oras ko titignan sa CCTV yung transaction namin. Ayan, dito ako magbabase. Kasi minsan, sa CCTV, bago mo pa maisa-isa yun. So, mas maganda may oras ka. Parang nagiging lag yun kung dito mo i-chat sa messenger. Kung anong time kinuha, anong kinuha. Kinabukasan, bayad na agad yan, mga kasari. So, ganyan yung mga utang sa amin. Kasi nga, bawal na nga yung utang dito. So, alam nila yung limit nila. Yung mga nangutang sa akin, bayad agad, hindi nagtatagal. So, yan lang guys, mga kasari. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Happy selling sa inyo. Sana makarami pa tayo ng benta. Anong oras na? Alam nyo, nagsara na nga ako kasi may nagbibidyoke. Hindi ko na ipapakita siya. May nagbibidyoke kasi. Nakasara yung pinto ko, guys. Ayun,
Nakasara yung pinto ko kasi ang lakas ng videoke nila. So, nung nagsara ako ng pinto, nawala yung videoke. Ayan. Kaya, last na siguro nilang set yung nakuha nila ngayon. Yung nakipag-debate ako na lasing. Siguro last set na nila yun. Uubusin na lang nila yun. So, after noon, pag hindi na sila bumili, papakiramdaman ko pa, magsasara na ako. Kasi pag may mga ganyang inuman, di ba, dakdak pa rin ako, nagpaalam na ako. Kasi pag may mga ganyang inuman, ay hinihintay ko silang matapos. Baka bibili pa sila, sayang din yung benta. Kasi yan, pag yung mga lasing, pag gusto pa nilang mag-inom, maghahanap yan, kahit makarating yan sa malayo, maghahanap yan ng alak. Kahit na, na pumunta pa sila sa bayan. Kahit na mas mahal pa yung alak, maghahanap, basta yan nabitin, maghahanap pa rin yan. Kaya yan, nangihinayang ako sa benta, sa kita. Kaya habang may nagiinom pa, open pa tayo mga kasari. Pero pag yan, maaga sila, walang schedule ng inuman nila. Walang nag-umpok-umpukan, magsasara na tayo mga kasari. Pero syempre, dito sa amin kasi, minsan sa gabi dumadagsa yung mga tao. Katulad niyan, anong oras na mga kasari? Ngayon ay 8 o'clock. Medyo maaga-aga pa. Usually, 9 PM talaga yung schedule ko ng pagsasara. Patagal ng pagsasari-sari store ko, mas dumadami yung bumibili sa gabi. So, yan na nga lang. Tama na, guys. Maraming salamat sa inyong panunood, guys. Happy selling. God bless. Bye-bye.